Ang panghuli po naming kanta is called We Believe. And it's just a saying, as I think people have said in the past, my mom and my dad have said, right believing leads to right living. And today, we just want to leave you really with this message, with this declaration saying, we believe in Jesus Christ. We believe in His love letter to us, which is the Word of God. And this is the declaration of our faith. We want to declare that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over Manila, over the Philippines, over the whole world. Amen? So this song is a declaration of what we believe. The Almighty Maker of heaven and earth, the Almighty Maker of things that are visible, the Almighty Maker of things unseen. We believe in one Jesus Christ, Lord, Son of God, the only Son of God, of the Father begotten, God from God, of the Father begotten, light from light. We believe in you. We believe in you. We believe in you. Living and the dead, He will come again in glory. That's the good news of the story, and His kingdom will have no end. He will come again in glory. That's the good news of the story. He will come again in glory. Just the living and the dead, He will come again in glory. That's the good news of the story, and His kingdom. Wow, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. The overviews. Nako, brother.
Kung Amen. lahat ng mga kabataan ay ganito, Opo. talagang lasing na sa banal na espiritu, hindi na maghahanap ng alak. Amen. Praise God, napakabuti ng Panginoon. At yung ating pong kapatid na nanguna po sa kanila, si Sister Cherry, ay anak po ni na Brother Joe and Sister Malu. Are you blessed? Praise God. At napakaganda po ng isang pamilya na naglilingkod That's sa right. ating Panginoon. Opo. Makikita po kaya naman ang pagpapala sa kanila, brother, talagang Amen. grabe. Sapagkat kung ang ating buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon, may problema. Pero higit pa tayo sa mananagumpay. Amen, amen. At lagi tayong ibibless ng ating Panginoon. Kaya God. mga kapatid, kung meron po kayong anak na interesado po, mag-join. Yes. At may mga talento po kayo, ay please lang, contact po natin si Brother Raul Pascua sa music ministry at sa youth ministry po ay Sister Gemma Babas. Yan. Amen. So mga kapatid, hindi na po namin pakatagalin. Tatawagin na po namin ang magsasalita. Alam niyo po, yung pong ating napakinggan na nakita ay bunga lang nito. Amen. Yes, ang kanya pong minamahal na ina na talaga pong may bahay po ni Brother Joe Villanueva na sila po ang ginagamit ng Panginoon upang tuwing Holy Week, maraming maligtas na mga kaluluwa. Tawagin na po natin si Sister Malu Villanueva. Praise God. Minsan pa nating palakpakan ang Panginoon. To God be the glory. Praise God. Alam ko po na lubos kayo na pagpala. We are so blessed this afternoon. Kasi po, we have this group from Hong Kong, di ba? Dr. Rob Rufus and his wife, Sister Glenda, would you please stand? Let's give the Lord our best clap offering and also their family, son and daughter, and also their group, their members are here with us. So thank you so much for Brother Rob, Sister Glenda, for that very powerful message. Amen. Very anointed message of God. Kayo po ba ay napagpala? Amen. Praise God. So, ngayon po ay gusto ko lang sabay-sabay natin sabihin, Hosea 4 verse 6. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay revelation knowledge on God's grace and revelation knowledge on our being a new creation in Christ. Praise God. So, sabay-sabay tayo. Let's all stand at manalangin tayo. Lord, we just thank you for your Holy Spirit. Thank you, Lord, for using Brother Rob Rufus a while ago, Father. We thank you that we are all filled with your Spirit. Lord, your words are always life and they're always Spirit. Thank you that it will not return to you empty. Father, tinataas namin ang mensaheng ito. Lord, we just pray that everyone na nandito and everyone that hears the sound of my voice will realize your goodness, your abundance of grace, Father, your love in their lives, oh God. And they will continue, Lord, to accept and believe that they are your beloved children. They are your righteousness, Father. Lord, we just give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. And let us all be seated in the presence of God. Gusto ko pong dagdagan yung shinare ng aking anak. Sabi doon, yung world theme po ngayon, kaya napakaganda, no? It's by the grace of God na even ang mga World Youth Day po, ang theme nila is Colossians 2:7. Rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. So, sabi kanina ni Cherry, for there is no other foundation can any man lay except that which is being laid other than Jesus. So we all know that Jesus, as the Word of God says, is the foundation of our faith. Gusto ba natin magtatag ng matibay na pananampalataya? Itaas natin ang kamay. You know what? Every Holy Week we're here, we receive Jesus as Lord and personal Savior. It's about time that you also hear your inheritance, revelation on your being, praise God, new creation in Christ.
2 Corinthians 5:17 says, if any man be in Christ, he is a new creation. Things are passed away, behold, everything is new. So, mga kapatid, kanina po ay sinabi sa atin ang ating butihing tagapagsalita, si Brother Rob Rofas, that we are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians 3:9, it says, therefore, we are God's fellow worker. You are God's building. Sabihin mo sa katabi mo, lalo na yung tulog, tapikin mo ng malakas, building ka ni Lord. Kumusta ba itong building na to? Matibay ba ang building na to? Praise God. So, sabi po doon in 1 Corinthians 3:10, by the grace of God, gusto niyo magtayo ng matibay na pundasyon ng inyong pananampalataya? Sino po dito ang gustong ang kanyang pananampalataya ay matibay? Ano man ang pagsubok, nandyan pa rin, nananatili. Amen. Praise God. So sabi po dito, as an expert builder, sabi ni Pablo, I build the foundation of my faith according to Jesus. At sabi dito, by the grace of God, I laid the foundation as an expert builder. But each one should be careful on how you build the foundation. So, tandaan natin, ang pundasyon ng ating pananampalataya, it's not religion, it's not any person, it's not any organization, it is Jesus. Amen. 2 Timothy 1:12. 2 Timothy 1:12, sabi po ni Pablo, I know whom I have believed, and I am fully convinced that He is able to keep what I have entrusted unto Him. Mga kapatid, si Pablo po ay sigurado, bagamat napakatindi ng mga pagsubok na kanyang dinadana, sabi niya, sigurado ako kung sino ang aking pinapaniwalaan. Ang Panginoong Hesus, kayang-kaya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya. Sa kanan at saka sa kaliwa. Praise God. I know whom I have believed. Paul did not say, I know what I have believed. Kasi kung sinabi ni Pablo, I know what I have believed, then it can mean a religion. It can mean an organization. But Paul's faith was founded upon a solid rock. Amen. It's not founded in any religion or whatever denomination. It is founded on Jesus Christ. Amen. Sabay-sabay po natin sabihin, Hosea 4 verse 6. Hosea 4 verse 6, my people, they are destroyed for lack of knowledge. Hosea 4:6, my people. God is talking about His people. We are the people of God. We are destroyed. Tayo ay napapahamak. Bakit tayo napapahamak? Dahil sa kakulangan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Amen. So mga kapatid, ito po ang kapahayagan ng Diyos. Sinabi ni Cherry kanina at paulit-ulit po na sinabi sa atin ni Father Archie, this is God's love letter. Praise God. Sabi po doon, you know what? God is not talking about the secular knowledge kung bakit napapahamak ang tao. Kagaya ng sinabi po sa atin kanina ng ating speaker, alam niyo po, maraming mga tao head knowledge lang. Maraming alam sa salita ng Diyos. They just amass information, maraming information. But you know what God wants is transformation, heart transformation. Alam mo, magdamag man tayo dito, matulog, gagawin man natin isang buwan ito, kung hindi naman na bago ang buhay natin, you know what? The bottom line of any preaching is change life. Kung nabago ba talaga ang buhay natin? Sabihin mo nga sa katabi mo, nabago ba ang buhay mo? Amen. Bagong nilalang tayo. Kawangis natin ang Panginoon. Amen. John 8:31 to 32. John 8:31 to 32, sabi nun, if you continue in my words, you will indeed be my disciple. You will know the truth, and the truth shall set you free. Sino po dito ang nais na mapalaya? Taas ang kamay, mapalaya sa galit, poot, sama ng loob, kahirapan, matinding pangailangan,
Praise God. Sabi doon, as you continue in the Word of God, you will know the truth. Hindi niyo po may iwasan. You know, every truth that you receive from the Word of God gives you freedom. Amen. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay hininga po ito ng Panginoon. Kaya habang nakikinig kayo ng Diyos, hinihingahan kayo ng Diyos. Amen. Sabi nga doon, Amen.